aking ipahahayag. So, my declaration. So, alam niyo po, tayo mga mananampalataya, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, hindi po doon natatapos na lamang yung ating tungkulin. Mayroong mga mahahalagang bagay na inihabili ng Diyos na dapat nating gawin. At yung maaari po natin maging tularan, no, ay nakalagay din po sa Bible. Kaya ang banal na kasulatan ay iniwan po sa ating ng Diyos para meron tayong maging gabay sa atin pong pamumuhay. So sabi, hindi po sapat na sinasalita lamang natin, dapat daw po ay ipahayag, i-declare natin sa ating buhay. Ano po bang pagkakaiba pag sinabi nating tell or declare? Yung tell daw po, medyo mababaw lang yung gusto mo lang sabihin, gusto mo lang ipaalam, di ba? Pero pag sinabi po na declare, ginagawa mo pong official yung iyong sinasabi, may authority. So, ipinapahayag mo po, ipinoproclaim mo na yung iyong pagpili or yung opinion. Di ba? Parang pagtakbo po sa politika, kapag sinasabi na ako ay tatakbo, sinabi lang yon. Pero pwede siyang tumakbo, hindi siya pwede ding tumakbo siya. Pero kapag nagdeklara na po na ako ay tatakbo, tapos nag-file na din siya ng candidacy niya, ibig sabihin, officially, dinideclare niya na siya ay tatakbo. So, yun po yung kahalagahan. No? Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya, hindi po sapat na sinasabi lang natin na tayo ay nakilala natin ng Diyos. Dapat idinideklara po natin sa buhay natin yan. At kung talagang kilala po natin ang Panginoon sa buhay natin, merong mga responsibility. May mga bagay tayo po na dapat ginagawa para ipakita na talagang kilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Diba? So sabi po, yun daw pong declare, no? Sa Old Latin word, ito daw po ay clarus, C-L-A-R-U-S, no? Clarus. Ang ibig sabihin daw po clear. Ibig sabihin kapag tayo po ay nagdeklara, malinaw, sigurado. So sabi po sa Psalms chapter 66 verse 16, kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos at ipahahayag ko kung ano ang kanyang ginawa sa aking kaluluwa. So, madalas po sa Bible, kapag mga dakilang bagay, no, lalo na po pag ginawa ng Diyos, hindi lang po yan sinasabi. Idinideklara po yan. Kaya nga, di ba, sabi po, ang salita ng Diyos dapat ipahayag ng bawat isa sa atin. Hindi po natin dapat kinikimkim yan. Hindi po dapat na nasa-satisfy tayo na tayo lang po ang nakakaalam. So, kahit ang Diyos po, nagdeklara siya ng mga mahahalagang bagay na maaari pong magamit natin na halimbawa sa ating buhay. So, pag-usapan po natin yung mga declaration sa Bible. Una po, sabi, ang ipinapahayag ng mga nilalang ng Diyos. Ano daw po yung mga bagay na ipinapahayag ng mga nilalang ng Diyos? So, ano po to ha? Creation as general, no? Sabi po dyan, ang kalwalhatian ng Diyos. So, dapat po palagi nating ipinapahayag yung kabutihan, yung dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Ito po ay dapat maging laging namumutawi sa ating mga labi. Alam niyo po, mas maganda na palaging kalwalhatian ng Diyos ang sinasabi natin kaysa kalwalhatian natin. Bakit po? Pag kalwalhatian po ng Diyos ang sinasabi natin sa ating buhay, ang Diyos po ay nadadakila. Diba? At pag ang Diyos po ay nadadakila sa ating buhay, malaya pong nakakakilos ang Panginoon sa atin. Diba? Kasi kung palagi po ang mabuti sa atin ay yung ating sarili,
Di ba, ang lagi natin sinasabi ay yung magandang bagay na ginawa natin sa iba, hindi naman po masama yan. Pero madalas, ang nabibigyan po ng kalwalhatian ay tayo at nalilimutan natin yung Diyos na kumikilos sa atin. Yung Diyos na dahilan kung bakit tayo may buhay. Yung Diyos na dahilan bakit tayo merong lakas, meron tayong karunungan na gawin ang maraming bagay. So, kung hindi po dahil sa Diyos, wala po tayong magagawa. So, kaya nga po sabi, wag ipagmalaki ni numan ang kanyang sarili, kundi ang kaluwalhatian ay palagi pong ibigay sa Diyos. Sabi po sa awit 19:1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Buti pa po yung kalangitan at kalawakan. Ipinapakita yung kadakilaan ng Diyos. Diba? Mas lalong higit po dapat tayong mga tao na nilikha ng Diyos. So, hindi lamang po tayo may kakayahan na mag-declare ng kadakilaan ng Diyos. Ang lahat po na nilikha ng Diyos, kahit ang bato. Diba? Kahit ang bato, kaya po niya mag-declare ng kadakilaan ng Panginoon. Bakit po? Marami po tayong nakikitang magagandang bagay sa paligid natin na kahit tayo hindi natin maipaliwanag. So yun po ay dahil napakadakila ng ating Panginoon. So wag po nating kalimutan na kung yun daw pong kalangitan at kalawakan ay nag-declare ng kadakilaan ng Panginoon, mas lalong higit po tayo. And then pangalawa po, ano po ang ipinapahayag na nilalang ng Diyos? Ang katuwiran ng Diyos. Sabi po sa Psalms 97:6, ipinahahayag ng langit ang kanyang katuwiran at nakita ng lahat na bayan ang kanyang kaluwalhatian. So, ang Diyos lamang po ang matuwid. No, wala pong pwedeng magsabi sa atin na tayo ay walang ginagawang mali. Kasi sabi po ng Bible, lahat tayo ay nagkasala. Di ba po? Kaya dapat ang maging kapahayagan po natin ay ang katuwiran ng Diyos para hindi gamitin sa atin na ibang tao na punta ka ng punta sa simbahan, makasalanan ka naman. Di ba? Totoo naman po yun. Tayong lahat po ay nagkakasala. Walang exemption po dyan. Kahit kami po mga pastor, nagkakamali po kami. Pero ang Diyos kahit kailan, hindi po nabahiran yung kanyang katuwiran. Ang Diyos ay mananatiling matuwid. Kahit po tayo ay hindi matuwid, ang Diyos po mananatili yung kanyang katuwiran. Kaya sabi po, ang lahat, di ba, ng bayan, nakita yung kalwalhatian at katuwiran ng Diyos. So ang una po ay yung ipinahahayag ng nilalang ng Diyos. Pangalawa po, ano naman yung ipinahahayag ng Diyos? Kahit ang Lord, meron din po siyang mahahalagang declaration, no, sa Bible. Una po, yung kanyang tipan. Diba? Pag ang Diyos po ay nangako, hindi niya yan isinisikreto. Kaya nga po isinulat sa Bible ang mga pangako ng Diyos. Ibig sabihin, i-declare po yan ng Panginoon. Ibig sabihin, it is in effect. Kaya pag sinabi po ng Panginoon na ikaw ay pagpapalain ko, maniwala ka po na pagpapalain ka ng Panginoon. Pag sinabi po ng Panginoon na ikaw ay palalayain ko, maniwala ka na palalayain ka ng Panginoon. Pag sinabi po ng Panginoon na ikaw ay pagagalingin ko, maniwala ka po na pagagalingin ka ng Panginoon. Hindi po yan sikreto. Ito po ay declaration na ginawa ng Panginoon. Kaya ang tipan ng Diyos, ito po ay open book sa lahat ng gustong maniwala, sa lahat ng gustong tumanggap. Kahit yung 10 Commandments, di ba po, isinulat sa tablet, binasa sa karamihan, para maging gabay po natin sa pamumuhay. Bakit? Ayaw po ng Diyos na mapalapit sa atin eh. Kasi ang nagpapalayo po sa Diyos at sa atin ay kasalanan. Ang gusto po ng Diyos, lagi tayong malapit. Kaya ibinigay niya po sa atin yung gabay kung paano tayo makakapamuhay na malapit sa Kanya. Okay? So kaya dapat po, alam nyo, pag tayo po ay
nakakilala sa Panginoon, tinanggap po natin siya, dapat masaulo po natin yung Ten Commandments. No, hindi lang po Genesis 1:1 yung ating saulo. Di ba? Pinakamadali po yun eh. O kaya yung John 3:16. Although mahalaga mga verses po yan. Pero alam niyo po, dapat ang pangunahin na ating nasasaulo ay yung pong Ten Commandments. So ito po yung gumagabay sa ating pamumuhay. No? Maliit, malaki, no? Baguhan, datihan. Ito po yung gumagabay sa atin. So ang tipan po ng Diyos, ibinigay sa atin yan, at yan po ay para lang doon sa mga gustong tumanggap at maranasan yung pangako ng Diyos. Sabi po sa Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isunulat sa 2 tapyas na bato. So yun yung po yung pinaka pangunahin, no? Yung pong 10 utos. So, assignment po ito ng bawat isa sa atin. So, hindi naman po namin kayo tatawagin dito sa unahan para i-recite. Pero, sikapin po natin na masaulo po yung 10 utos. Natatandaan ko po, yung sa umpisa pa lang ng ating 2023, yun na po yung itinuro ng ating pastor. Di ba po, yung 10 utos, nahahati po yan sa 3. Di ba, 3 bahagi, yung tungkol sa Diyos, sa pamilya, tapos po ay sa ibang tao. Okay, so pagdating po sa bagong tipan, sinamarize na po yan kasi hindi daw po kayo magsaulo ng mahaba. So sinamarize na lang po sa 2. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, kaluluwa at lakas. Ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ayan. So, ayun po. Pero kailangan sa ulo natin. Mas detailed po kasi yung 10 Commandments. Okay? And then, sumunod po na declaration ng Panginoon, mga bagay na matuwid. So, lagi po tayong pinapaalalahanan ng Diyos na hanapin po natin or gawin po natin, piliin natin na gawin yung mga bagay na matuwid. Sabi po sa Isaiah 45:19, ako'y hindi nagsalita ng lihim sa dako ng lupain ng kadiliman. Hindi ako nagsabi sa lahi ni Jacob, hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan. Akong Panginoon ay nagsasalita ng katuwiran, ako'y nagpapahayag ng bagay na matuwid. So sabi ko nga po kanina, mahalaga po sa Diyos yung ating relasyon sa Kanya. Kaya lahat ng paalaala ay binibigay po sa atin ng Panginoon upang wag po nating kalimutan, no, na mamuhay ng may katuwiran. 'Di ba? Hindi naman po natin sinabi na tayong mga nandito sa church perpekto na. Meron po ba ditong ang pangalan ay perpekto? Ang perpekto lang daw po ay yung may pangalang perpekto. Pero sabi po, meron po ako nabasa na quote, sabi, Christians are not perfect, but they are forgiven. Pero lagi po natin tandaan na wag po natin, abusuhin yung word na forgiven. No? Na, patatawarin naman ako ng Lord, pwede kong gawin ngayon to, mamaya na lang magsisisi ako. Di ba? So, hindi po dapat gano'n. Dapat bigyan po natin ng respeto ang Panginoon doon sa pagpapatawad na ibinigay niya sa atin. Di ba po? So, pahalagahan po natin yon, pahalagahan natin yung sakripisyo ng Diyos para po tayo ay mapatawad, maging madali po sa atin yung paglapit sa Kanya. Alam niyo po, ginagawa ng Lord ang lahat para maging madali po, maging simple yung ating paglapit sa Kanya. Dati, di ba, para mapatawad ka sa kasalanan mo, merong katumbas. Maghahandog ka ng baka, maghahandog ka ng kambing, maghahandog ka ng baboy, ng kalapate, ay hindi pala baboy, ng tupa, di ba? Baboy na tuloy. Naisip ko kasi mahal eh. So, imagine niyo po, magkano na ang isang baka ngayon? Kung halimbawa, pag ikaw ay nagsinungaling, kailangan mo maghandog ng isang buong baka para mapatawad ka, baka wala na umatira sa atin dito. Kasi bago nga tayo makapaghanda ng baka sa handaan natin, ang mahal-mahal eh.
No, kaya nga po, pinasimple ng Lord. Bakit po? Kasi gusto po ng Panginoon na manatili yung relasyon natin sa Kanya. Sana po, yung effort ng Panginoon, pinapahalagahan din natin. And then, ano pa po, sabi, ang declaration ng Panginoon, ang wakas mula sa pasimula. Siguro kung isipin niyo po yun, ano bang ibig sabihin nun? Wakas tapos, nauna yung wakas sa pasimula. So ito ang tinutukoy po dito, yung prophecy. Sinasabi na po ng Diyos sa simula pa lang kung ano yung mangyayari sa katapusan. Kaya pinapaalalahanan po tayo kung tayo ay nilikha ng Panginoon, darating po ang panahon na tayo ay haharap sa Diyos at pagsusulit po natin kung paano natin ginamit yung buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay. Pero hindi po natin pwede gawin kahit anong gusto natin sa buhay na yan. Huwag po natin kalilimutan na darating ang panahon, ipagsusulit po natin sa Diyos kung paano natin ginamit yung ating buhay. And wala pong nalilihim sa Panginoon. Kahit gaano natin i-sugarcoat, yung tawag po nila, no? Kahit gaano natin palabasin na tayo ay mabuti, diba, na tayo po ay sumusunod, na lagi natin sinasabi na tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay lingkod ng Diyos. Sabi po, tanging Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Even our deepest secret, alam po ng Panginoon yan. Kaya maaari pong malinlang natin ang tao, pero ang Diyos kahit kailan hindi po natin malilinlang. Alam po ng Panginoon kung ano ang ating buhay. Kaya binigyan na po tayo ng maagang paalaala, na maagang babala ng Panginoon, na kung gusto po nating maranasan ng tunay ang langit, diba, mamuhay po tayo ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Para pagdating po ng panahon, pagharap po natin sa Kanya, sasabihin po ng Panginoon sa atin, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Di ba napakaganda po? Pagpunta mo doon, ganun ang sasabihin sa iyo ng Lord. Kaysa na pagpunta mo doon sa langit, pagharap mo sa Lord, sasabihin sa iyo, sino ka? Baka siguro po, iyak na tayo ng iyak nung doon ko kilala ni Lord. Kasalanan po natin yon. Kasi hindi naman tayo sumunod sa Diyos. Di ba? Ang kilala lang po ng Panginoon yung mga tao na sumunod sa Kanya. Kasi kung talagang itinuturing po natin na siya ay ating Ama, ating Diyos, susunod po tayo. Di ba? Madalas po, yung mga suwail na anak, hindi po katulad ng pabor ng mga masunuring anak. Di ba po? Kahit sa atin naman po di ba? Iba ang pabor natin doon sa masusunurin na anak. Yung bagamat, hindi po naman nawawala yung pagmamahal natin doon sa mga suwail na anak. Pero syempre, iba po yung ang anak mo ay nakakapagbigay sa iyo ng kagalakan. No, kulang na nga lang yung anak mo na suwail ibalik mo na lang sa tiyan mo Kaya diyan ka na lang, mas tahimik ka dyan No? Sana hindi po tayo ganon. Sana po, pagdating ng panahon, pag tayong lahat ay humarap sa Panginoon, ano po sasabihin ng Lord? Mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, lagi po natin yan ipaalala sa sarili natin. Sa panahon na tayo ay nanlalamig, sa panahon na ayaw na tayong magsimba, di ba? Parang tayo po ay gusto na natin lumayo sa simbahan, or meron man tayo naging conflict sa mga kapatiran, lagi po natin tandaan, hindi po yun magiging basihan pagharap natin sa Diyos. Hindi natin pwede sabihin sa Lord, Lord, kasi po binuwisit ako nung nung ka-member namin sa church kaya hindi po ako sumunod sa iyo. Hindi po tatanggapin ng Lord yan. Kasi lagi po natin tandaan, ang kaligtasan, personal po yan. Ikaw ang mananagot sa sarili mo. Hindi pwedeng magturo sa langit. Sabi mo po sa katabi mo, hindi pwedeng magturo sa langit. Okay, so, ngayon, kung meron pong declaration, yung mga nilalang ng Diyos, meron declaration ng Diyos, tayo po personally,
meron din po tayong declaration. So ano po ang ating ipapahayag? Una po, sabi diyan, ang kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Di ba? So, ang reason kung bakit po tayo ay nilikha ng Diyos para makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Paano po tayo magbibigay ng kaluwalhatian? Tayo po ay nananahimik. Di ba? Sabi po ng Bible, ang pagkaalam na mabuti, subalit hindi ginagawa, ito ay, ituturing na kasalanan sa iyo. So, hindi po dapat ang mga mananampalataya ay maingay lang dahil sa chismis. Dapat tayo po ay maingay upang ihayag ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po sa Awit 145 verse 6, at ang mga tao ay nagsasalita ng kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa, at aking ipahahayag ang iyong kadakilaan. Di ba? Sabi po, ipapahayag. Kaya alam niyo po, dapat sa mga conversation natin, although ayaw naman po natin maging churchy, di ba? May mga mananampalataya po kasi na-over yung kanilang pagiging churchy, no? Pagharap sa tao, alam mo ba, si Kristo namatay sa'yo. Hindi naman po yun ang topic, di ba? Alam mo ba, sa impyerno ka pupunta. Maiiwan ka dito sa lupa, kami sa langit. Hindi po tayo makakapaghikayat ng kaluluwa pag ganon. Pero dapat po, sa buhay natin, yung buhay pa lang po natin, magdeklara na ng kabutihan ng Panginoon. Di ba, nung panahon po ng COVID, marami ang natatakot. Pero tayo po hindi natakot. Bakit? Alam po natin na dakila ang ating Diyos. Di po, kahit minsan, wala na tayong dudukutin dun sa ating bulsa, masaya pa rin po ang buhay. Dahil alam po natin, hindi po tayo nalilimutan ng Diyos sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mabuti. Kaya alam niyo po, malungkot po talaga yung walang pera eh. Sino po dito yung masaya pag walang pera? Wala po. Di ba? Kahit pa-plastic yung sabihin, hindi, ako naman ay kontento na nawalang pera. Hindi po totoo yun. Wala pong masaya na walang pera. Kasi wala ka ibibili ng pagkain. Di ba po? Wala kang ibabayad. Sino pong masaya dito? Yung natanggalan na kayo ng kontador kasi wala maibayad ng kuryente. Hindi mo naman pwedeng ibayad ang Bible sa Meralco. Eto, ako'y nananampalataya dito sa salita ng Diyos. Ito na yung, huwag mo nang kunin yung kontador ko. Hindi mo naman pwedeng ibayad yun eh. Di ba? Malungkot po pag wala tayong pera. Pero sabi po, ang sikreto ng pagpapala, wag po tayong himiwalay sa Panginoon. Amen? So, pag nakakaisip po kayo na tumalikod sa Diyos, pigilin niyo po yung sarili niyo. Kasi ang sikreto po ng mahaba at pinagpalang buhay ay kasama ang Panginoon. Amen? Yan po yung dapat ipinapahayag natin sa ating mga buhay. Sabi po sa unang Kronika 16:24, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa, ang kanyang mga kamangha-manghang gawa sa gitna ng lahat ng mga bayan. Alam niyo po, tayo ay maraming mga Bible studies na ginagawa. Kaya ini-encourage ko po, yung majority ng ating membership, pag kayo po ay may time, maki-join po kayo doon sa ating mga Bible study. Hindi lamang po para makisaya. Yung mga kaibigan po natin na hindi natin agad madala sa church, may mga tao po kasing allergic pagdating na sa simbahan eh. Di ba? Parang masusunog pag pumasok sa pinto. No, gawin po natin, doon muna po natin sila isama sa mga Bible study. No, bakit po? Masaya po sa Bible study kasi meron pong kainan doon. Di ba? May kwentuhan doon. Kwentuhan lang po, walang chismisan. Bawal po chismisan sa Bible study. pag ang Bible study po ay chismisan, hindi po Bible study ang tawag doon. Ano po tawag doon? Maritesan. So, masaya po sa mga Bible study.
No, kung hindi po natin agad madala sa church, i-invite po natin, no, sa Bible study. Hanapin po natin yung mga Bible study na malapit sa atin. So dito po sa Ilaya, dalawa po, alam ko 2 or 3 po yung Bible study dyan. So sa Soro-Soro po may Bible study pa ba? Oh, meron po sa Soro-Soro. Kababaiha meron. Nagatimbaw na kasi si Kuya Abet. Ayan. So tanungin niyo po yung ating mga leaders, no, kung saan po may mga Bible studies para madali po na madala natin sila. So kahit po yung mga pioneering churches natin, dapat po meron kayong mga separate na Bible study. Kasi may mga tao po talaga hindi madaling dalin pag sa gawain na naninibago sila. Di ba? So uhubugin po muna sila sa Bible study at saka dadalhin po sa church. So, pero sabi po, hindi tayo dapat manahimik. Dapat po mag-ingay tayo at ating ipahayag ang kadakilaan at ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit sa panahon na mahirap ang ating pinagdaraanan. Di ba si Job? Siguro po sa atin dito, wala nang mas titindi pa sa pinagdaanan ni Job. Diba? Matindi yung pinagdaanan ni Job. Naubos ang pamilya. Nilayasan ng asawa. Diba? Pinasusumpa pa sa kanya yung Diyos. Iniwan siya. Naubos ang kayamanan. Ang natira sa kanya, yung mga bukol niya. At saka yung uod dun sa bukol niya. Yun ang hindi siya iniwan. Pero sabi niya, kahit na dinanas niya yung mahirap na panahon sa kanyang buhay, sa bandang huli, sabi po niya, blessed be the name of the Lord. Luwalhatiin pa rin ng Panginoon. Kaya dapat po tayo kahit may mga dinadanas na mahirap sa buhay, matuto pa rin tayo magpasalamat sa Diyos. Tingnan po natin, hanapin natin yung positibong bagay na gusto ng Diyos na matutunan natin. Meron pong kantang tuwan-tuwa ako yun narinig ko, may mga version po na matandaan to, pero pinakagusto ko po yung version ng bata. Yung, ano ba yun? I thank you for sunshine, I thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day, it's a beautiful day. Di ba po? Kahit na mainit, kahit na umulan, sabi, kahit na ikaw ay masaya, or ikaw ay in pain, sabi, maganda pa rin ang araw. Bakit po? Kasama natin ang Panginoon. Amen? So ano ba po yung dapat natin bahayag? Ang kanyang mga gawa. Lahat na mabubuting bagay, lahat ng mga experiences natin na napatunayan nating mabuti ang Diyos, na hindi tayo iniwan ng Diyos, dapat po yan ay ipinapahayag natin. So sabi po sa Isaiah 12:4, at sa araw na iyo'y inyong sasabihin, magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan at ipahayag ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Sabihin ninyo na ang kanyang pangalan ay marangal. Diba? Alam niyo po, minsan hindi sapat na alam lang ng mga tao na merong Diyos. Hindi rin lang sapat na alam ng mga tao na ang Panginoon ay bumaba sa lupa, namatay, diba, muling nabuhay. Dapat meron pong mga tao na nagpapahayag na ang Diyos natin ay gumagawa ng mga dakilang bagay. Wala pong kayang gumawa niyan, kundi tayo mga mananampalataya na nakaranas ng kabutihan, ng pag-ibig at ng kadakilaan ng Diyos. Kaya alam niyo po, sa buhay natin, dapat ito po'y maging kapahayagan na tunay. Kaya alam niyo po, ngayon, advance na po tayo Parang before, bago ka makapagpadala ng mensahe, doon sa padadalan mo, 1 linggo. Minsan, 1 buwan. Di ba? Kaya kung ang balita, yung inyong kamag-anak ay may sakit, bago makarating doon sa babalitaan, patay na yung kamag-anak. So, ganun po kahirap
Yung pagdi-deliver ng message or pagsisend ng information. Pero ngayon, napakadali na po mag-send ng information. Di ba po? Saglit na pagkakataon. Kaya alam niyo po, dapat tayo ay nag-a-advance din. Kung yung technology nag-a-advance, tayo ay nag-a-advance din. But, meron pong but. Dapat po, kalakip ng ating pag-advance, makita sa atin yung mabuting halimbawa. Yung mga post po natin, lalo na sa social media, kahit saan po yan, kung kayo po ay may Twitter, Instagram, Facebook, diba? Dapat po ang idinideclare natin dyan, yung mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Yung mabubuting bagay na kayang gawin ng Panginoon sa atin. Huwag po nating ilathala yung ating buhay o kaya buhay ng ibang tao sa Facebook. Diba? Minsan, may kaaway ka, magpo-post ka sa Facebook, hindi mo mamaintindihan bakit kailangang i-post. Eh yun namang kaaway, naka-block naman siya, di hindi naman nababasa nung kaaway yun. Di yung mga nakakabasa tuloy, kahit walang alam dun sa nangyayari sa kanila, naaapektuhan. Aba, oo nga. Diba? So dapat po, sumasabay tayo doon sa pag-flow, pag-advance ng technology, pero wag po natin kalilimutan, tayo po ay Kristiyano. Sabi mo po sa katabi mo, wag mong kalilimutan, Kristiyano ka. Maging halimbawa po, alam nyo po, madami ng problema ang mundo natin ngayon. Marami na po tayong problema. Diba? Kaya nga po maraming may sakit ng anxiety, diba? Depression, ang dami-dami na po nating problema. Imbes na ang mga mananampalataya po ay maging ilaw ng sanlibutan na ito, tumutulong pa po tayo na hipan yung ilaw. Diba? Puro kalungkutan ang pinopost natin sa Facebook. Pambihirang buhay ito. Walang nagmamahal sa akin. Paano po tayo maghihikayat ng kaluluwa? Di ba? Hoy, punta ka sa church namin kasi malungkot ako eh. Wala nagmamahal sa akin. Magagaya ka sa akin. Kasama po ba sa atin yun? Di ba? Gawin po nating kakaiba yung ating social media. Kahit po tayo malungkot. Sabi po nung kanta, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Kahit po malungkot kayo, kayo na lang po malungkot. Yung ibang tao po, pasayahin na natin. Wag na po tayong dumagdag sa kalungkutan. Kung minsan, feeling po natin wala tayong pag-asa, diba? Wag na po tayo mandamay ng iba. Sabi po, dapat tayo mga mananampalataya hindi nawawala ng pag-asa. Bakit? Nandyan ang Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? So, lagi pong, it's a beautiful day. Diba? It's always a beautiful day. Kahit may problema, diba? Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Alam niyo po kung bakit may galak? Kasi payapa po tayo. Alam po natin na kapag ang Panginoon ang kumilos, kahit si Satanas, kaya niyong utusan na magdala sa atin ng pagpapala. Ibig sabihin po, kahit imposibleng bagay sa atin, posible po sa Diyos. Because we serve a God of possibilities. Amen? So, wag po tayong mawawala ng pag-asa. No, palagi po may pag-asa pagdating po sa Panginoon. Amen? So, next po, ang kanyang kahatulan. So, wag po nating kalimutan na ang buhay Kristiyano, ang buhay po natin, hindi puro saya. Diba? Meron pong kahatulan pagdating ng panahon. Pananagutan po natin yung ating buhay.
And dapat po, ma-inform din natin yung iba na darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. Dapat po hindi lang tayo yung nakakaalam niyan. Ipinapahayag po natin yan sa iba. Diba? Hindi po pwedeng ang alam lang nila na ang Diyos ay nagliligtas. Hindi nila alam na merong impyerno, di ba? Merong kahatulan sa mga hindi sumunod sa Panginoon. May kaparusahan na haharap. Dapat unahin po natin yung ating pamilya. Sabi, heaven would be happier if our whole family is with us. Mas magiging masaya daw po ang langit kung kasama natin yung buong pamilya natin doon. Alam niyo po, nakakatuwa, dito sa ating church, yung mga buong pamilya magkakasama dito. Diba ang saya po, pag pumupunta kayo sa church, kasama niyo yung pamilya niyo. Kung hindi po kayo masayang kasama yung pamilya niyo, nalulungkot po kami para sa inyo. Dapat po, pamilya natin yung una nating madala sa Panginoon. Kung hindi po natin ma-share agad sa kanila yung Word of God, alam niyo po, sikreto, ipanalangin po natin. Alam niyo po, yun ang ginawa. Gagawin ko po ulit example, si Kat, yung anak po ni Doña Presi at ni Don Sok. Si Kat po, siya ang kauna-unahang umattend dito sa church. Wala pa po, walang kapatid, walang magulang, siya lang po. And then dumating po sa point na nag-desire siya na maisama yung kanyang nanay at tatay. Hindi niya po agad in-invite kasi syempre, anak siya eh. Mahirap po mag-invite ng yung anak, mahirap i-invite yung magulang kasi syempre mas marami na experience yung magulang eh. So ang ginawa po niya, matagal na panahon, ipinag-pray niya po yung kanyang nanay at tatay, pati yung kanyang kapatid. So patotoo po yan ni Kat. Hanggang dumating yung time na hinug na po. In-invite niya yung kanyang nanay at tatay, pati yung kanyang kapatid. At ang mabuting balita po, nagwagi ang Panginoon dahil nandito na po sila lahat. Nagsimula lang po yun sa anak. Ayan na po si Don Sok, si Aling Presi. Si Kat sa second service po ata yun natin. Andiyan ba si Kat? Ayun pala si Kat, nagtatago po sa hagdan. Magandang babae kasi ito eh. At alam niyo po ba, sa paglilingkod, akala po ni Kat ay pipirma na siya sa pagiging matandang dalaga. Sa paglilingkod, ay gumanda po siya sa paningin ng isang lalaki. Kaya dito, natagpuan po ni Kat ang kanyang mamahalin na naglilingkod po sa Panginoon. Alam niyo po, pag inuna natin ang Panginoon sa ating buhay, sabi nga po, isasaayos ng Diyos lahat ng bahagi ng ating buhay. So, atin pong ipahayag, darating ang panahon, tayo po ay haharap sa Diyos. And heaven would be a happier place kung kasama po natin yung buong pamilya natin. Okay, ano pa po? Ang katapatan ng Diyos. So, ang kanyang katapatan. Sa bawat isa po sa atin, naranasan po natin ang katapatan ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, pinili pa rin ng Panginoon na mahalin tayo. At yan ay isang bagay na dapat po natin ipinagmamalaki. Diba? Kahit ganito tayo noon, hindi maganda yung ating nakaraan, hindi maganda yung ating mga ginawa, pero tinanggap pa rin tayo with open arms ng Panginoon sa kanyang pamilya. Kaya alam niyo po, we should feel so blessed. No, lubos tayo. Kumbaga kung si Maria po ay pinagpala sa babaeng lahat, tayo po pinagpala sa taong lahat. Kasi sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa tayo sa dinampot at pinili ng Panginoon. Sabihin niyo po sa katabi mo, ang palad-palad mo. Ang palad po hindi po ang lapad, ang pala. Ang palad-palad po, wag ang lapad-lapad mo. Okay. So, ipinapahayag po dapat yan, yung katapatan ng Panginoon. No, ito yung pinakamagandang patotoo
na pwede natin ibahagi. Sabi po sa Psalms chapter 40 verse 10, "Hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat, ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan." So, hindi po dapat ilihim. Dapat po yan ipinahahayag. Dapat ipinapahayag po natin ang Diyos natin ay matapat. Ipinapahayag po natin ang ating Diyos ay nagliligtas. Ipinapahayag po natin na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Di ba po? Huwag po tayong mga secret agent Christian. Nung makilala natin ang Panginoon, parang nagtago na tayo. Lagi tayong, pag tinanong, Kristiyano ka ba? Doon ako nakatira sa Binyan. Born again ka ba? Nagsisimba din ako doon sa sinisimbahan mo. Di ba? Hindi natin masabi na tayo ay tunay na tumanggap sa Panginoon. Di ba? Hindi naman po natin ipinagyayabang na born again tayo. Pero yung pagiging born again po, ito ay isang paraan na ating ideklara yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Bagamat tayo hindi karapat-dapat, tinanggap tayo ng Panginoon sa kanyang pamilya. Ano pa po yung dapat natin ipahayag? Ang kanyang pangalan. Di ba? Bakit po? Sabi ng Bible, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas natin maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya dapat po ipinapahayag natin yan na walang ibang tunay na Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para tayo ikaligtas maliban sa pangalan ni Hesus. Diba? Wala po tayong pwedeng gamitin na pangalan na mas makapangyarihan dahil ang pangalan ng Panginoon ay higit kahit na kaninong pangalan. Kahit Jesus pa yung pangalan mo, mas higit pa rin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kapag tayo po ay nakakaranas na mahirap, di ba? Gamitin mo po ang pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit? There is power in the name of Jesus. May kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Kaya magpalayas ng mga demonyo. Di ba? Kaya magbigay ng mag-release ng power. No? Kaya sabi po, banggitin natin palagi ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Acts 17:23, sapagkat sa aking pagdaraan at pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon nga ang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. So sabi, may dambana, nakalagay po, sa Diyos na hindi kilala. Ibig sabihin, hindi man siya nakikita, pero alam po natin na merong Diyos na nakatanaw sa atin, merong Diyos na umaagapay sa atin, merong Diyos na palaging gumagabay sa atin. So wag po natin kalimutan yan. Kahit nasaan po tayo, tayo po ay nakikita ng Diyos. And kahit tayo po ay nasa karamihan, naririnig ng Diyos yung ating panalangin. Alam niyo po ba yung kanta na Have You Ever Talked to God? Kinanta po yun ni Pastor Sabi, kahit na maliit yung boses mo sa karamihan, naririnig yan ng Panginoon. At ang mabuting balita po, sabi, God answers prayer. Tumutugon po ang Panginoon. Kahit kailan, palagi, sa lahat po ng ating dalangin, meron pong tugon ang Diyos. Hindi man laging oo, lagi po natin tandaan, ang tugon ng Diyos palagi para sa ikabubuti natin. So, sunod po, ano po yung dapat natin ipahayag? Ang Ebanghelyo. Sabi, ito po yung trabaho na ibinigay sa atin. Ito yung trabaho na hindi natapos ng Panginoong Hesus. Bakit po?
Kasi yan ay trabaho na ibinilin sa mga anak niya. Nadalin po natin ang mabuting balita sa lahat ng tao na nangangailangan ng kaligtasan ng Diyos. Di ba? Yung Great Commission. Yan po yung Great Commission eh. Kailangan natin ibahagi ang Panginoon sa iba. Malaman nila yung mabuting balita, no, na ang Panginoon ay bumaba sa lupa, ibinigay ang kanyang sarili, siya ay namatay para sa atin, para matpatawad tayo sa ating mga kasalanan, siya ay muling nabuhay, at nang tanggapin natin siya, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Hindi lamang po yun, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Di ba po? Napakagandang balita nito. Kaya lang, kahit na alam po natin, magandang balita siya, hiyang-hiya po tayo na ipagsabi. Di ba? Na ang Panginoong Jesus ang tanging makapagliligtas sa atin. So, alalahanin po natin kung tayo ay tunay na Kristiyano, dapat po ipinapahayag natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Ipinapahayag natin ang kaligtasan ng Diyos sa iba. Sabi po sa 1 John chapter 1 verses 5 to 7, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Wala pong makasalanan na papasok sa langit. Kaya mayroong kailangan paglilinis ng kasalanan. Mayroong kailangan pagsusuko ng buhay. Ito po yung ebanghelyo na dapat nating dalhin sa maraming tao na nawawalan ng pag-asa, sa maraming tao na hindi kilala ang Diyos, sa maraming tao na walang relasyon sa Diyos. At ito po ay tungkulin hindi lamang ng mga pastor. Ito po ay tungkulin ng bawat mananampalataya. Huli po, ang langit. May mga relihiyon po na pinapagaan yung kaparusahan. Ang impyerno nila ay sementeryo. Diba? Tapos ang langit ay lupa. So, pero ang totoo po, yung mga nagsisampalataya sa Panginoon, mayroong magandang lugar na inilaan ang Diyos para sa atin. At dapat ang maging aim po ng bawat isa sa atin ay makarating doon sa lugar na yon. Sabi po sa Hebrews 11:14 to 16, sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. At ang katotohanan kung kanilang naalala yung lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupa sa makatuwid bagay ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Meron pong bayan na nag-iintay doon sa langit. Sabi, for in my Father's house are many mansions. Inihanda po yan ng Panginoon para sa makapagtitiis hanggang sa wakas. Kaya, sabi mo po sa katabi mo, meron ka doon. Huwag po tayong papayag na wala tayong bahay doon sa sinabi ng Panginoon, na wala tayong pwesto doon sa inihanda ng Diyos. Sabihin mo po sa sarili mo, meron ako doon. Di ba?
So, may ano po yan eh, may paboritong kanta si Ate Doyet. Ito po ay kinakanta pag panahon ng may patay. Pero maganda po yung mensahe nitong kanta na to. Hindi ko po susubukan ko pong kantahin. Pero sabi po doon, kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan. Ang susunod ang tipat. Alin? Tong lantay, ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Hindi po ba kayo excited na ma-experience yun? Yeah po. Hindi ko po panahon niyang kantang yan, inabot ko lang po. Inabot ko lang po kinakanta na nila. Pero alam niyo po, kahit sa Bible, maganda yung description ng langit. Kaya dapat po, sikapin natin na magkaroon din tayo ng tahanan doon sa langit. Wag nga lang po muna ngayon. Kasi meron pa po tayong maraming gagawin. Marami pa po tayong hihikayati na kaluluwa. Eh kung kayo po ay gusto nyo ng mamahinga at maranasan yung bahay na gintong lantay, eh sige po, sabihin nyo na kay Lord. Lord, take me na. Di ba? Pero wag po muna. Marami pa po tayong gagawin. Marami pa po tayong dapat tao na abutin. Di ba? Mas masaya po ang langit kung kasama po natin yung mga mahal natin sa buhay doon. Amen? So, wag po natin kalimutan na meron pong kapahayagan na dapat tayong ipinapahayag sa ating buhay. At yan po ay merong Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay maligtas. Merong langit na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So, wag po natin kalilimutan yan. Kahit na po tayo ay maging abala sa buhay, dapat palagi may panahon pa rin po tayo ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Pwede po ba ngayong umaga tayo pong lahat ay pumikit? Hilingin po natin sa Lord na bigyan niya tayo ng magbukas siya ng pagkakataon. Bigyan niya tayo ng lakas ng loob, ng karunungan, para maipahayag ang mabuting balita. Una, sa ating mga mahal sa buhay, sa mga tao na ating nakakasalamuha, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating kapitbahay, katrabaho, sa ating mga kakilala. Sabi nga po natin, mas magiging masaya ang langit kapag sila po ay nakasama natin doon. Tayo pong